Okay, yung hindi naghandog, natural hindi yung matutubos. So, parang ano yan, credit card. Nung hindi pa, wala pa yung sweldo nila, pwede nilang gastusin yung kanilang credit card kahit walang pera. Pero, di ba? Hindi down payment yun. Dahil lang doon sa card. No? Wala kang garantiya. Basta yung card mo ipapakita mo, yung firma mo, pwede kang kumuha ng appliances, di ba? May pambayad ka na sa bill, di ba? Pero wala kang pera, di ba? Pero yung card na yun ay nagre-representa ng iyong pera na dadating pa lang. Nakaya natin yan? Pero kapag dumating na yung pera mo, bayad na yung yung mga pagkakautang mo sa previous days. At ganun rin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Yung mga gumawa ng mga animal sacrifices sa panahong ito, sa lumang tipan, ay kasamang tinubos ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. May kasama po yun na tinubos ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tumatawag ay ang mga tinawag ay magsistanggap ng pangako na manang walang hanggan. So, bakit natin ginawang yelo yan? Kasi nga, para mabigyan natin ng puntos ito. Pansinin po natin, yun lamang pong magkakaroon ng pangako ng manang walang hanggan. Sino lamang po yun? Yun lamang pong mga tinawag. Okay? Bakit natin ito bibigyan ng emphasis? Kasi hindi po naiintindihan ng mga iba. Lalo na dito po sa panahon natin ngayon. Maraming nagsisapraktika ng pagka-Kristiyano. Maraming nagsisapraktika ng relihiyon. Pero kung ikaw ay nagsasapraktika ng relihiyon pero hindi ka naman tinawag, ano ang asahan mo? Tama natin yun? Ay, meron pa nagmamalaki. Okay raw religion nila. Makagumpay raw ang kanilang religion. Nakapagtayo sila ng magagandang mga estruktura. Maganda yung mga kanilang mga kapilya. Diba? Every Sunday, puno ang mga sinihan sa dami ng tao dahil sa kanilang mga worship services. Ano ngayon? Dapat matiyak mo sa iyong sarili, ikaw ay tinawag. Dahil sa mga tinawag lamang ang pangako, mana, walang hanggan. At yun ang dapat maintindihan ng tao. Dapat maintindihan ng tao, tinawag na ba ako? Diba? Natawag na ba ako? Tinawag na ba ako ni Kristo para makatiyak ako dito sa pangakong walang hanggan? Yung po pangako ng walang hanggan, yun po yung Ebanghelyo At tinatawag tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay. Pero kapag ikaw ay hindi natawag, kahit kahit saan ka pang pangkating pang-relihiyon, yung pang pinaka-popular, pinaka-bantog na pangkating pang-relihiyong Kristiyano, kung hindi ka tinawag, hindi ka kasama sa Panginoon. At yun ang hindi naintindihan nila. Yung salita pong tinawag, yun po yung ito po yung translation ng salitang Ecclesia.
Okay? At yung mga tinawag ni Kristo, ni Christ, yun lamang po yung bibigyan ng ano? Yung pangako. Okay? Yun lamang po yung bibigyan ng pangako. Yung manang walang hanggan. Yun lamang mga tinawag ni Kristo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Okay? Sa atin, yung kahulugan ng church na hindi nila naintindihan, ay kahulugan ng eklesiya, yung nga po yung ano, yung church. Diba? Eklesiya ni Kristo, Church of Christ. At yun ang hindi nila naintindihan. Only those people who were called by Christ, o Iglesia ni Kristo, ay yung isang pangkat ng pag-recognize ni Kristo, pinagkayabang niya sa salita, no? Yun lamang po yung ano, yun lamang po ang pagkakalooban